So ngayon guys, pinindot ko po itong apply now. Sinubukan ko talaga itong applyan guys. At ito po yung nag-pop up guys. Pre-qualified pala ako nitong limited loan offer nila guys. 8,000 pesos po yung in-offer nila. Hi guys, good afternoon po sa lahat. My name again is Melvin and welcome back to my YouTube channel. Alam nyo ba guys, first time kong umutang ng pera sa isang digital bank at di ko akalaing na-approve ang aking application. At yan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon for today's video. At ang pangalan ng bangko na tinutukoy ko guys ay ito po ang Uno Digital Bank. Sa mga hindi pa familiar sa bangkong ito, ang Uno Digital Bank guys ay makikita natin sa ating GCash account sa may GSave Marketplace. At meron din itong app na makikita at madadownload sa Play Store. At meron na rin akong savings account dito guys na inopen ko po sa aking GCash account. Kapag nakagawa na po kasi tayo ng account sa Uno guys sa pamamagitan po ng GCash ay madali na po tayong makapag-login sa kanilang app. Kaya yan po ang ginawa ko. At nung pag-login ko sa kanilang app guys, sinubukan ko agad applyan yung kanilang personal loan. Mas mabuti po kasi guys na gagawa po tayo ng Uno account sa ating GCash account mismo. Dahil wala na po tayong marami pang fill upan ng mga information doon po sa pag-apply natin ng loan. Kung ano po yung mga information na pinilapan natin sa ating GCash account, ayun na po ang isasubmit natin doon po sa pag-apply natin ng loan. At may tutorial video na po ako niyan guys kung paano gumawa ng savings account sa Uno sa pamamagitan po ng ating GCash account. Ilagay ko po yung link guys dito sa baba sa may description area, pakiclick na lang po. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil ituturo ko sa inyo kung paano mag-login sa kanilang app. At ipapakita ko rin po sa inyo kung paano ko in-applyan actual para makita din po ninyo ang sistema ng pag-apply at sistema ng kanilang repayment plan. Magkano ang interest at marami pa pong iba. Disclaimer lang po, hindi po ako agent or representative ng Uno guys ha, at hindi rin po ako expert sa anumang mga online banking personal loan. Nagbabahagi lang po ako sa aking mga karanasan sa pag-apply. Kaya kung may mga system error na po sa inyong application, ay direkta na lang po kayong makikipag-ugnay sa kanilang customer service staff. So, let's go! Bago po tayo magsisimula, sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakiclick nyo yung subscribe button sa baba at pakihit yung notification bell para updated po kayo sa tuwing may mga reviews, may mga tutorial video akong i-upload sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. So, let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, pagkatapos nating makagawa ng savings account sa Uno through GCash, ay saka natin i-download ang Uno app at i-search lang natin sa Play Store, Uno Digital Bank, and then i-install na natin. At ayan po guys, install na po siya, i-open na natin. At ito po yung introduction guys. At makikita po natin dito sa baba ang kanilang contact information kung sakaling magka-aberya ang ating application. Fast account setup. So i-click lang natin itong allow and then click lang natin itong next. Experience elevated banking. Click next lang tayo. The Uno way. So kayo na lang po magbasa, i-click lang natin itong next. Kung gusto natin gagawa ng account guys dito mismo sa app, i-click lang natin itong join Uno. Pero kapag nakagawa na po tayo ng Uno account sa ating GCash, ay itong login na lang ang i-click natin. And then ilagay po natin dito yung ating GCash number na kung saan doon po tayo nag-create ng ating Uno savings account. Next po ay gagawa po tayo ng password. Since wala naman tayong ginawang password doon sa GCash, so ang gawin natin para makagawa po tayo ng password ay pindutin itong forgot password. Next, may nakalagay dito, link GSave account or forgot password. To reset your password, please enter following details so we can confirm your account. So again, isulat po natin dito ang ating GCash number guys. Nang sa ganun ay malink din natin ang ating GSave dito.
And then, click natin itong continue. And then, ilagay natin dito ang OTP or one-time PIN na sinend ng Uno sa ating GCash number. And then, click lang natin itong while using the app. And then, ito po ang next, face verification. Kailangan muna nating mag-selfie para ma-detect or ma-verify kung tayo ba mismo yung may-ari ng Uno account na inopen natin doon sa GCash. At automatic na po yang mag-capture. And then, mag-pop up ito. We have linked your device. And then, i-click na natin itong set password. At ang password raw na ating gagawin ay kailangang at least 8 characters in length. Must have at least 1 special character. So, ito po yung mga halimbawa ng mga characters na ating ilagay, guys. Next, must have at least 1 uppercase character, at least 1 lowercase character, at least 1 number. At pagkatapos natin makagawa, guys, ay click natin itong continue. Successfully set. Your new password has been accepted. So ngayon, guys, mag-login na tayo. I-click na natin itong login again. Ilagay natin yung ating GCash number at ang password na ginawa natin kumakailan lang. And then, click natin itong login. At ayan po, guys, nandito na po tayo sa aking Uno dashboard. May account na po tayo sa kanilang app mismo. At ito na po yung mga features and services ng Uno. May P-bills din po sila, buy load, invest, rewards, scan QR, or get cash. May time deposit din po sila. At sa makikita natin, guys, ang aking available balance ay 0 pa po. So ngayon, guys, sinubukan kong pindutin itong loans. At nung pinindot ko, guys, ay ito po yung nag-pop up. Hashtag Uno Now. Quick cash loan. Near real-time approval and disbursement. No income documents required. No collateral and guarantor needed. And flexible and convenient payment terms. So ngayon, guys, pinindot ko po itong apply now. Sinubukan ko talaga itong applyan, guys. Click ko lang itong while using the app. At ito po yung nag-pop up, guys. Pre-qualified pala ako nitong limited loan offer nila, guys. 8,000 pesos po yung in-offer nila. 6 months po yung tenor. 1,573.33 lang po ang monthly payments ko. At 3.0% ang interest rate. Ginrab ko talaga ito, guys. Pinindot ko agad itong get this offer. And then, may 5 steps pa pala tayong pagdaanan. Una, itong review and provide information. At itong pangalawa ay upload your document. So, nang pinindot ko itong document, guys, ito po yung nag-pop up. Prepare at least one of the following documents. Nako, kailangan pa palang makapagpasa tayo ng kahit isa dito. Alam nyo ba, guys, na kahit isa dito ay wala po akong mai-submit? So, in-exit ko na lang ito, guys. And then, sinubukan ko talagang ipagpatuloy. Pinindot ko tong start. And then, ito na po yung lumabas, guys. So, automatic na palang nailagay dito ang ating information galing po sa ating GCash. At wala na po tayong kailangan pang fill upan dito. So, ang ginawa ko ay pinindot na lang itong continue. At ayan po, guys, nakalagay na rin po ang aking valid ID na sinubmit ko doon sa GCash. At ang aking PhilHealth ID number ay nandyan na rin. Pati ang aking gender. So ngayon, itong civil status na lang ang fill upan ko. At ang aking purpose of opening account ay automatic na rin nakalagay. So ngayon, pinindot ko na itong continue. At ayan po, automatic na rin nakalagay ang aking registered GCash number at ang aking registered email address. At automatic na rin nakalagay ang aking address information, guys, na nakasulat sa aking valid ID.
na sinubmit doon po sa GCash. So i-click na lang natin itong continue. So ang hinihingi lang nila sa akin ngayon guys ay ang aking employment status. So may mga pagpipilian pa tayo dito guys. So ang pinili ko po dito ay itong employed or private. Hingin din nila kung ano po ang employment type. So ang pinili ko po dito ay itong regular. Next po ay ang aking nature of work. At ang pinili ko po dito dahil nagmamassage ako ay itong spa services and massage therapy. At hihingin din nila ang pangalan ng ating pinagtatrabahuan at kung anong industry type. At ang pinili ko po dito ay itong tourism or hospitality. And then pinindot ko na itong continue. Next po ay hihingiin nila ang ating TIN, SSS or GSIS number. So ang nilagay ko po dito guys ay ang aking TIN number. Next po ay ang ating total working experience. So hingin pa nila yun guys kung ilang years na tayo sa ating pinagtatrabahuan. So ang pinili ko po dito ay itong 5 years and above. And then kung ano po ang ating position. Ang pinili ko po dito ay itong officer, junior, or supervisor. Kailangan din nila ang ating business email. Kung ano po ang email address ng ating pinagtatrabahuan at ang business phone number. And then, pinindot ko na itong continue. And then, ilagay natin ang zip code. At ayan po, alam na niya kung saan niyang lugar ang nakalagay na zip code. At may pagpipilian po tayo kung saang barangay po tayo nabilong sa ating city. At dito sa baba, ilagay na lang natin ang street name ng ating pinagtatrabahuan. And then, pinindot ko na itong continue. So, dito na po tayo sa ating source of fund. Ang pinili ko po dito guys ay itong employed, salary, or fixed income. At dito sa monthly income guys, ang nilagay ko po dito ay 22,000. And then, pinindot ko na itong continue. Next po ay ang aking salary frequency. So, twice a month yung pinili ko dito guys dahil 2 beses ang sahod ko sa isang buwan. Next po ay choose nearest salary credit date. At ang pinili ko po dito ay every 15th and 30th day of the month. Next po ay requested loan amount. So ilagay natin dito guys kung magkano po ang uutangin natin. So dahil may nakalagay po dito sa baba, loan amount should be between 10,000 pesos to 200,000 pesos. So invalid yung nilagay kong 8,000. So 10,000 pesos ang nilagay ko. And then ang request kong loan tenor ay 6 months. Pagkatapos niyan, pinindot ko na itong continue. So hindi na natin ito papalitan. Hindi naman tayo US citizen eh. So pinindot ko na itong continue. For better credit limit and faster processing, please upload documents. So kung may ibang mga document po kayo guys na gusto nyong i-upload, i-click lang ninyo itong add document. Sa akin naman, dahil wala na po akong ibang document pa, ay pinindot ko na lang itong continue without documents. At ito na po yung next. Please review if all information are correct. Press the confirm button to proceed to complete your account setup. So kailangan na nating reviewin guys or i-double check yung mga information na nakasulat guys. Pwede pa po yan nating i-edit kung may mga mali po tayong naisulat. So nung ni-review ko guys, okay naman po, wala na pong mali. So pinindot ko na itong confirm. We are processing your information. At ito na po yung result guys. Wow! Congratulations! Your loan has been approved. So yan po guys, tulad ng sinabi ko, hindi po ako na-expect na ma-approve ako dahil wala po akong ibang documents na ma-submit sa kanila. So nung pinindot ko yung go back to dashboard,
ito na po yung nag-pop up sa aking loans. Congratulations! Your Ono Quick Cash Loan has been approved. See approved terms below. So ito na po yung repayment plan ko guys. Get the funds you need, as you need it, when you need it. So 10,000 yung nilagay ko kanina guys. So ang in-approve sa akin ay itong 8,000 pesos. At ito na po yung pinili kong loan tenor is 6 months. At ang monthly rate is 3.0%. Contractual interest or per annum 59.33%. Effective interest rate is 125.15%. At ito na po yung installment guys. Ito na po yung mababayaran natin buwan-buwan sa 6 months. 1,573.33 pesos. At dito sa baba, dito na po tayo mag-decide. If hindi po tayo interesado, hindi natin ipagpatuloy, i-click lang natin itong not interested. Sa akin naman, dahil interesado ako at gusto kong i-grab ito, pinindot ko na itong accept. At nang pinindot ko itong accept, ito na po ang next nating step. Dito na po tayo sa loan availment. So ang nakalagay dito na tenor of months ay 18 months. At kung sakaling 18 months natin ito babayaran, 1 year and 6 months po yan. Sa loan natin na 8,000 pesos, ang monthly natin mababayaran yan ay 684.54 sa monthly rate na 3.00%. So 6 months ko lang talaga ito babayaran guys. Medyo matagal na po kasi yung 18 months. So ngayon kailangan pa pala nating pumili ng purpose, kung ano ang purpose natin sa pag-loan. At ito po yung mga pagpipilian. So ang pinili ko po dito guys ay itong personal purchase. And then pinindot ko na itong avail now. Next po ay ito na po ang ating loan summary. Ito na po yung loan amount guys, 8,000 pesos. Loan tenor, 18 months. Monthly add-on rate, 3.00%. Contractual interest per annum is 59.61%. Effective interest rate per annum is 56.40%. My fees and charges pala guys, 560 pesos. At ibabawas po yan guys sa ating niloan na 8,000 pesos. So ang matatanggap na lang natin guys ay 7,440 pesos. So okay lang yan. Kaysa sa ibang online lending app, halos kalahati yung ibabawas nila. So ngayon guys, pinindot ko na itong confirm. At may general terms and conditions pa po na kailangan po tayong mag-agree. So ngayon, pinindot ko na itong agree and continue. Hindi ko na binasa, ang haba kasi. Ang repayment naman ang importante dito, na hindi po tayo magpalya. Pagkatapos kong pinindot yung agree and continue guys, ay nag-send ng OTP ang Ono Digital Bank sa ating GCash number. And then ilagay po natin dito. At ayan na po, congratulations na naman. Your net loan proceeds amounting to 7,440 has been credited to your hashtag ONOREADY. At may nakalagay pa dito sa baba guys. You have the option to cancel your loan within 2 working days. Pwede pa pala natin itong makancel guys sa loob ng 2 araw, during which you will not incur additional fees. So ngayon guys, nang pinindot ko na itong go to dashboard, at nang pagbalik ko sa aking dashboard guys, ay ito na po ang laman ng aking available balance. Pumasok kaagad yung 7,440 guys. Wala pang 1 minuto. So ang bilis, di ba? So ganun lang po kabilis ang approval dito sa Ono Digital Bank. Sa mga interesado dyan mag-apply, i-try nyo guys. Sundan nyo lang po yung mga steps ko mula sa GCash hanggang dito sa app nila. So yun lang po guys, sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo. At paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba.
So yun lang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye. God bless.